Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Pauna mensahe ni Gemini ay 4 of Spring. Napakaganda. This is a celebratory energy, Gemini, no? So there is something that you are going to be celebrating sa ngayon. Maaring celebration of love yan, ano? Maaring meron ditong mag-debut, maaring meron ditong ikakasal sa inyo, maaari din naman na kung hindi kayo ikakasal, maaring maimbitahan din kayo sa kasalan, no, ng inyong kapamilya, kaibigan, siguro, no? Maaari din naman na meron dito mga anniversary, no, na isa-celebrate ang iba sa inyo, Gemini. There is also, dito, travel, no? Meron dito travel, maaring nanggagaling kayo sa ibang bansa, no? Maaring dyan kayo nakatira and you're coming home, no? Maaring yun ang ganap dito because there is going to be like a family celebration, may family reunion siguro, no? Or you're going to celebrate Christmas siguro kasi paano na tayo, papasok na tayo ng Pasko. Malapit na magpasko. So maybe kasi ang nakikita ko rin dito, Gemini, there is going to be travel within 4 weeks, no? 4 weeks, within 4 weeks ang iba sa inyo dito. Yun ang pumasok na mensahe. So maybe you are traveling from other country or maybe manggagaling din kayo dito and you're going somewhere else, no? Outside the country, no? But definitely yung travel na to is within 4 weeks. Yun ang napipick up ko. So, this is going to be a celebration talaga, no? For most of you, meron kayong something na isi-celebrate. Maybe there is an accomplishment na nagawa ninyo, nakamit ninyo, may achievement kayo dito, and maybe yun ang inyong si-celebrate. You're just going to be very happy dito, no? You're going to be very happy. You're going to be feeling joyful dito. Maaari din na meron ng contentment dito sa puso ninyo, sa kung ano man ang sitwasyon ninyo sa buhay ngayon. Maaring contented kayo, kaya maaring you are feeling at peace, you are feeling happy talaga and joyful, no, sa kung ano man ang inyong sitwasyon sa ngayon, Gemini. So, what else? We have number 8, Justice. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, may kailangan siguro kayong pag-isipan, may kailangan kayong you need to weigh things out, no? Maybe you need to weigh on the pros and cons of a certain situation sa buhay ninyo, Gemini, no? Maaaring meron ditong importanteng bagay na kailangan ninyong pagdesisyonan and you need to to think about it many times, no? Pag-isipan ninyong mabuti, you need to to dissect that situation, talaga nang sa gayon mahimay ninyo, makita ninyo ang truth ng yung situation before you make a decision, no? Yung ganon. If you are also, ang iba sa inyo dito, maaaring meron din kayo pinaglalaban sa korte, no? Maaaring you're dealing with the court system sa ngayon, and when the justice card comes in, no, sa reading ninyo at meron kayong ganong sitwasyon, meron ditong energy na nagsasabi sa inyo na whatever or whenever the decision comes out, no, ng korte, the decision will be in your favor, no? The decision will be in your favor. So there is a win dito. Ipapanalo ninyo kung ano man yung ipinaglalaban ninyo dyan sa korte, no? So yun ang ganap dito. And also, no, magiging maayos ang lahat dito, Gemini, no? This is the start of yung magkakaroon kayo ng balanse sa buhay. Magiging maayos na ang inyong pakiramdam, mas magiging peaceful kayo, mas yung parang may kapayapaan na sa puso ninyo sa ngayon, whatever your situation is sa ngayon. So, what else? We have 4 of Autumn. Ayan. So, this is about money, no? This is about money. Maaaring ang iba sa inyo dito, there is an imbalance, no? Sa paghahawak ng inyong pera, sa pagbabudget, yung ganon. Kaya, ang invitation sa inyo dito ni 4 of Autumn is to manage your money wisely, no? Balanse lang. Kailangang balanse ang paggastos
balanse ang paggastos and pagsisave, no? Hindi yung puro gastos, hindi naman puro save, no? Yung balanse, may sinisave, may ginagastos, may nababawas sa pera, may naitatabi, yung ganun. So we also have double 4. So we have 4 of spring, 4 of autumn, so that is number 44. I suggest also, Gemini, if you have time po, please look up for the meaning of number 44 for more guidance po, no? Thank you. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Una mensahe ni Libra ay 10 of Autumn. Napakaganda, napakaganda. So this is working towards financial future, no? Pag-establish ninyo ng inyong financial future, pag-establish ninyo ng financial security and stability for the long term, no? So yun ang focus ng karamihan sa inyo dito, Libra, no? Yung pag-iipon ng pera, pagsisave ng pera para sa pamilya, para sa future ng pamilya, no? In terms of finances. So, maaari din ang iba sa inyo dito talagang alam mo yun, yung you're making plans, no? Kung saan mapupunta ang inyong kita, no? At lagi kayong nag-iisip talaga ng para sa pagsisave, no? For your retirement, for your spending ng mga big purchases, maaring may pinag-iipunan kayo, maaring pag-aaral ng mga bata, no? Maaring yon ang ano ninyo, ang focus ninyo, na pagdating ng panahon hindi na kayo talagang mahihirapan sa paghahanap ng pera para masuportahan ang pangangailangan ng inyong pamilya, no? So maaring yon ang focus ng iba sa inyo dito, no, Libra. And then also, you know, ang iba sa inyo dito, kung ano yung kailangan ninyo ngayon, pangkaperahan, meron na kayo, no? Meron na kayo. Napo-provide ninyo, no? Yung mga presenting pangangailangan ng inyong pamilya. Kaya, masaya din dito ang pamilya. Masaya, no? At there is happiness and joy din sa inyo dito dahil, you know, hindi kayo nagkukulang, no? Parang ganon in terms of kaperahan. We have number 5, unity. Ayan. So, do the things for the right reason, no? Yun ang advice sa inyo, paunang advice sa inyo ng card na to. Maaaring ang iba sa inyo dito naghihingi or anong tawag dito, you're seeking for advice, no, from other people. Maaring ganon ang ganap. Maybe lumalapit kayo dito sa mga spiritual people, no, spiritual person, counselor, mentor, yung mga ganon ba, no? Yung mga tao na talagang parang go-to person ninyo in terms of hihingi kayo ng advice or hihingi kayo ng opinion, you know, these are the people that you go to, no, that you reach out to, no, pag may ganun kayong sitwasyon. And maybe ngayon you are reaching out to those people again dahil may kailangan siguro kayong marinig muli sa kanila, no, na advice. Kaya maaaring lumalapit kayo uli sa kanila, no? Maari din naman dito, Libra, no, na siguro kayo din, no, you are embodying the energy of those people. Maaring kayo yung nagbibigay ng advice. Maari din naman na kayo yung nilalapitan ng mga tao para hingian kayo ng sage advice, no? Maaring kayo yung counselor, maaring kayo yung spiritual person, maaring kayo yun, 'di ba? Na kayong nilalapitan ng ibang tao. So maybe then ganun ang mission din ninyo at this time, no, Libra? So what else? We have Prince of Summer. Ayan. So it's time to fall in love. Ngayon, ano? It's time to fall in love. Maaring meron dito kayong mamimit na someone na mararamdaman. Yung parang ano to eh, parang whirlwind romance, no? So maaaring magkakaroon dito ng whirlwind romance for some of you, Libra, if you are still single, no? So parang meron ditong makikilala kayo na talagang may in love agad kayo, no? Love at first sight, kumbaga. Kaya magkakaroon ng ng
jowa kayo. No, Libra, for some of you, it's not going to resonate with everyone. So, just take a resonates. Pero, merong ganong vibe, no? Ang Prince of Summer na maaring maano kayo dito, mabudol kayo, no? Ng isang tao dito, talagang mai-in love agad kayo. Yung parang ganon. So, for others of you din naman, ano, ang nag-pick up ko din dito, maaring merong mag-apologize dito sa inyo, Libra, no? Maaring meron ditong nakagawa sa inyo ng hindi maganda before nang ikinasama ng inyong loob, and maybe ngayon maglalakas loob yan para humingi ng iyong kapatawaran, no? So, Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ninyo for today. We have the 4 of Spring. Yan, napakaganda because you're going to be celebrating something, no? Aquarius, this is a celebratory energy, kaya definitely there is some reason for you to celebrate. Maaring meron ditong accomplishment, achievement kayo, or maaari din naman na you are going to celebrate love dito with your person, no? Maaring meron ditong anniversary na isi-celebrate kayo, monthsary, ganon. Maaari din naman na may mga kasalan ditong magaganap for some of you. But if not, kung hindi naman kayo yung ikakasal, maaring maiimbitahan kayo sa isang kasalan, no? Sa isang celebration na ganyan, maaari din na mayroong engagement party dito na dadaluhan kayo kung hindi man kayo ang mai-engage, no? Yung ganon. But you are really going to be very happy and grateful dito sa mga pangyayari sa buhay ninyo. Kaya naman, panahon ngayon para mag-celebrate. Panahon ngayon para magpasalamat, 'di ba? Sa mga biyayang natanggap ninyo, no? Ito yung time, no, Aquarius, na talagang truthfully happy kayo at saka joyful, no? Joyful ang magiging pakiramdam ninyo dito. So, siguro kung ano man yung gusto ninyong mangyari, maaring yun ang mga nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon. Kaya, maaari din naman na wala na kayong problema, stress-free na kayo, na-manage nyo na kung ano man yung mga difficult situations sa buhay ninyo, maaring nalampasan nyo na yan, kaya maaring that is also something that you are being grateful for, kaya kayo magiging masaya, and kaya kayo magsi-celebrate, no? So, maaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, Aquarius. This is also travel, no? Maaring ang iba sa inyo is going to travel home, maaring merong uuwi sa inyo, ang naririnig ko dito, 4 months. So, maaring in 4 months, maaring kayo ay uuwi, magbabiyahe kayo. Maaring there is reunion, family reunion na mangyayari dito, no? In 4 months, maaring ganon ang ganap. What else for Aquarius? We have 5 of Autumn. Ayan. So, this is, the energy of feeling lack, or maybe there is talagang scarcity pagdating sa pera, no? So, maaring ganon ang ganap dito for some of you. This is also inviting you to, open yourself to asking for help, no? Kasi kung let's say for example, kailangan talaga ninyo ngayon ng tulong pagdating sa pera, or pagdating sa advice, no? Siguro, don't hesitate to ask for help, no? Alalahanin ninyo lagi, Aquarius, na help is always available to us. Kahit nasaan man tayo, lagi at laging merong tao sa paligid natin na makakatulong sa atin. All we need to do is to ask for help. All we need to do is to reach out to people para humingi tayo ng tulong, no? Hindi naman nakakahiyang humingi ng tulong, diba? Kasi normal naman yon sa tao, no? Minsan tayo din naman yung hinihingian ng tulong. Tayo yung tumutulong, tayo yung nagbibigay. And ganun lang, generosity energy is a cycle, diba? Tayo yung humihingi ng tulong din minsan. Tayo din ang nangangailangan
ng tulong ng iba, 'di ba? Hindi naman puro tayo yung out ng out. Minsan, tayo din yung tutulungan, no? So, wag kayong mahiya. Don't hesitate to ask for help, no? If you need it. Sinasabi din sa card na to na kung nag-iisip kayo dito ngayon ng career change, now is not the perfect time to do that. Off timing yan. Kung nagpa-plan kayo na mag-career change sa ngayon, hindi ngayon ang tamang panahon to do so, no? So, maghintay kayo, maghintay pa kayo, maaaring may mga mas magaganda pang opportunities ang dadating sa inyo in the near future, no? At doon kayo, pag-isipan ninyong mabuti. Always listen to your intuition, no? Lalo-lalo na sa mga malalaking desisyon na kailangan ninyong gawin. Always tune into your intuition at yun ang sundin ninyo kung ano ang sinasabi ng inyong inner voice. Okay? So, let's see what else. We have 7 of Winter. Ayan. So, feels like to me may kailangan talaga kayong pagdesisyonan dito at maaaring iba sa inyo dito, you're running away from that, no? Kasi maaring ayaw ninyong pagdesisyonan yan ngayon or maaring ayaw ninyong magdesisyon talaga about that. So, maari kasi ang nag-pick up ko dito, maaring kung magdesisyon kayo, maaring ang bagay na yan or sitwasyon na yan ay mawawala sa inyo, no? Kasi maaring yung magiging decision ninyo is going to lead to that path. No? So, maaring ganun. Kaya, iniiwasan ninyo. No? Maaring iniiwasan ninyo yan. Yun ang nakikita ko dito eh. Yung parang ayaw ninyong i-touch ang topic na yan. It's because, maaring mapipilitan kayo na pagdesisyonan yan but you don't want to. No? Ayaw ninyo, parang may ina-avoid kayo na decision dito or decision making, no? So, yun. But, you know what, Aquarius, kung hindi man ninyo yan haharapin sa ngayon, no? Hindi naman yan mawawala. It's not going to fade away kasi kailangan talaga ninyong harapin yan squarely, no? You know what, Aquarius, kung siguro baka natatakot kayo sa magiging decision ninyo or sa magiging epekto ng magiging decision ninyo about that situation. Kaya ayaw ninyong harapin yan, ano? And ipagdasal ninyo yan, Aquarius. Kasi maaring the more na iniiwasan ninyo, maaring mas maging komplikado pa yan, 'di ba? So ngayon habang maaga pa siguro kailangan na ninyong pagdesisyonan, 'di ba? For a better situation, no, na na lumabas out of that, no? Kaya ipagdasal ninyo yan, no? Bigyan kayo ng lakas ng loob ng Panginoon, hingi kayo ng tulong, hingi kayo ng advice, hingi kayo ng gabay, no? And listen, no? Listen also to the answers, no? Lagi kayong mag-meditate kayo, magdasal kayo, mag-meditate kayo, magmuni-muni kayo, no? Yung time na bago kayo matulog, that is the perfect time for meditation, no? Kasi magiging maayos din ang inyong pagtulog, makakalma din kayo at the same time, no? And who knows, pagising ninyo sa umaga, meron na kayong desisyon, diba? Yung ganun ba? So, i-offer ninyo yan sa Divine Universe, no? Kung nahihirapan kayo sa pagdedesisyon or nahihirapan kayong harapin ang kung ano man ang sitwasyon na yan, i-offer ninyo yan sa Panginoon and the rest of your spirit team, and for sure they will help you, no? They will help you. They will come to the rescue and they will make it lighter for you, okay? So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.